Buwan na ng katatakutan. At dahil dyan, sinabi ko sa huli kong video na meron akong story na saktong-sakto sa mga gantong panahon. Kaya bumirmi na kayo dyan at makinig dahil ikikwento ko na experience ko na ngayong taon lang din talaga nangyari. Hapon na noon at busy ako nag-animate para sa video ko dito sa YouTube. At ang buong akala ko, isa na namang normal na araw yon para sa akin. Kasi ang usual na routine ko dito pag paggabi na, nakilos na ako dito sa bahay. Hinuhugasan ko na yung mga hugasin, tapos nagsasaing na ako, at saka naglilinis ng konti. Kaso nung hapon na yon, nung kikilos na sana ako, bigla sa akin nag-message yung magulang ko. Kaya ang ginawa ko noon, nagugas na ako ng plato, naglinis ng konti, pero hindi ako nagsaing kasi sa labas na lang ako kakain kasama yung mga kaibigan ko. Oh. Okay. Hindi na ako nagsaing dahil sa labas na lang ako kakain kasama yung jowa ko. Yee! Okay, seryoso ulit tayo. Kaya ayun, nagbihis na ako agad, nagbiyahe, nakipagkita sa jowa ko, tapos kumain na kami sa labas. Kaso hindi kami nasayan sa kinainan namin kasi ang pangit ng service. Tapos muntik pa namin makalimutan magbayad. Kaya pagkatapos namin kumain sa labas, umuwi na kami kasi mga around 11 na yun ng gabi. Ang malas ko lang sa parte ko kasi mag-aalas 12 na nun. At yung sinasakyan kong nabiyahe sa amin hindi na rumoronda ng mga ganong oras. Kaya wala akong choice kundi maglakad na lang mag-isa pa uwi. At dito na naganap yung pangyayari na hindi ko na ulit gusto maranasan. Kaya para mas maintindihan nyo, ipapaliwanag ko muna sa inyo yung itsura ng lugar namin. Dito kasi sa lugar namin, ito yung main gate. At bago ka makapunta sa mga subdivision, dadaan ka muna sa mahabang kalsada na sobrang dilim lalo na pagsapit ng gabi. Tapos, puro mahabang damo pa yung nandun sa paligid. Buti na lang, napicturean ko pa yung daan ng gabi na yon. Kaya ito yung picture na yun. O diba? Kala mo lugar lang sa isang horror game. Pero syempre, hindi naman ako matatakotin. Pero yun yung akala ko. Naglalakad na ako noon habang nakailaw yung flashlight sa phone ko. Kausok ko pa noon yung mga kaibigan ko kasi pinakita ko rin sa kanila yung picture na to. Sabi ko pa nga na ang creepy ng daan dito sa amin. Anong multo-multo? Mas nakatakot ka pag may hayop bigla na Noong mga panahon na yon, hindi ko talaga alam yung gagawin ko. Sa sobrang takot ko noon, napatigil na lang talaga ako sa paglalakad tapos tinutok ko agad yung ilaw ko dun sa direction kung saan may narinig akong sumigaw. Kasi nahanap ko kung ano ba yon, baka mamaya kung ano man yun na biglang sumugod sa akin, edi napahamak pa ako. Pero kahit anong tingin ko, wala akong makita sa sobrang dilim. Tapos wala din namang lumabas. Kaya nung wala akong nakita, tumawid na ako agad sa kabilang side ng kalsada tapos tumakbo na ako papalayo kasi natakot na talaga ako. Nang makalayo-layo na ako, inisip ko talaga kung ano ba talaga yung sumigaw na yon. Iniisip ko na baka mamaya hayop lang yon, pero nakakapagtaka naman kung bakit siya sisigaw ng ganun, di ba? O baka naman may nagtitrip lang doon at nagkataon lang na ako yung nabagtripan. Kasi kung tatanungin niyo ako, hindi talaga ako gaano naniniwala pagdating sa mga multo. Kaya nung gabi na yon, habang naglalakad ako pa uwi, yun yung unang beses na paulit-ulit akong tumitingin sa likod ko kasi napaparanoid ako na baka mamaya may nakasunod na sa akin. Thankfully, nakauwi naman akong safe at pagdating ko sa bahay, kinuwento ko sa mga kaibigan ko kung ano yung nangyari. Saka sinabi ko rin sa sarili ko na hindi na ako magpapagabi ng ganong oras kasi nakakatakot saka delikado. Kasi 'di ba, imagine mag-isa kayo naglalakad sabay, ganto pa yung kalsada, tapos biglang may sisigaw sa dilim ng Kaya yung mapapayo ko na lang talaga sa inyo mag-iingat na lang talaga kayo pag nasa labas kayo. O kaya naman pag nangyari sa inyo yung nangyari sa akin, sundin nyo lang yung payo sa Black Panther. Don't freeze. I never freeze. Saka pala dati, nung bata pa ako, habang nagsasaing ako dati sa bahay, ano kayang ulamin namin? Kaya pagkatapos noon, binilisan ko na lang talaga agad magsaing tapos pumunta na lang ako sa gilid ng sala namin tas naglaro ako ng Minecraft para hindi matakot. Sobrang tagal na noon pero hanggang ngayon hindi ko pa rin talaga alam kung ano yun kasi hindi naman pwedeng reflection ko yun since bigla na lang talagang nag-dart yung reflection dun sa kaldero. Kaya ayun, kung tatanungin nyo ako kung naniniwala ba ako sa multo o takot ba ako doon,
Well, hindi ako naniniwala sa multo. Mas takot ako sa actual na nakikita ko, gaya ng mga nakwento ko sa inyo. Kumbaga, pagdating sa mga ganyang bagay, ito si is to believe ako eh. O kaya naman, kapag actual na naririnig ko talaga. Pero minsan, hindi ko pa rin talaga maiwasan na mapa-what if eh. Alam nyo yun? Kaya para tapusin na tong video na to, dadalawin natin yung lugar kung saan may sumigaw sa akin. So ayun, andito tayo ngayon. Medyo madilim pa rin eh. Pero kita niya naman yung langit. May makita kayo. Ayun, nandito ako ngayon kung saan ako naglakad. Sobrang dilim pa din. Tapos, hindi ko alam ba't ay mag-focus. Basta dito yun. Diyan yun. Yee, nagulat. Joke lang. Sorry. Sorry sa mga nagulat ha. Okay, update ko lang kayo dun sa lugar na pinaglakaran ko. Ngayon naman kasi may ilaw na doon, kaya mas safe na yung mga tao maglakad doon kasi mas nakikita na nila yung kalsada. Pero hindi ibig sabihin nun magpapagabi pa rin ako umuwi. Hindi ko na uulitin yan. Kaya ayun, maraming salamat sa panonood at saka maraming salamat din sa pagsubaybay sa akin. Kahit na mabagal ako minsan mag-upload. Wait, hindi ko alam kung mabagal eh. Siguro wala lang sa tamang schedule. Basta ganun, hindi ako mabagal. Hindi lang siya sync sa schedule. Kaya, ayun. Ayun lang. Bye. Hey.